At pagkatapos yung sinabi ni Attorney Kay, no, na yung inhumanity, di ba? Lahat yun ay character ng CPP, NPA, NBS. Yung kagandahan kasi din dito, kay MJ, mga kababayan, hindi na lang dito salita, nakikita na talaga natin. Ano ba nangyari, di ba? Yung mga platforms namin, pinagtatanggal. Ako wala na yung Facebook ko suddenly, no? After ko sabihin yung mga post ko about the CPP, tapos si Chris, ano din, bilang natanggal, no? Tapos marami na sunod-sunod, no? So, yan ang hallmark na CPP, NPA, NDF. Yan ang hallmark, they stifle dissent, authoritarian, tapos yung strong arm, yung walang respeto sa democratic rights natin, sa mga saligang batas. And it's happening. And as we speak right now, nakita yan, we see it with the Vice President. Sino ba may kwento ako sa inyo, may informant ako sa loob ng BJMP. Ang sinabi niya na nagdiriwang ngayon, nung nalaman na na-impeach ang Vice President, ang mga CPP NPA na nasa loob, si Adalberto Silva na top NPA yan, si Vic Ladlad na Central Committee member. Tapos ang narinig daw niya is parang nagtatagumpay na sila. O, diba? Very sinister. Very sinister. Yes. So yun yung, we're sounding the alarm. Ang solusyon na dito, we should all unite, all of us, going towards an election year. Yes. You have to vote the right leaders. You have to vote itong mga leaders na kilala nila ang CPP, NPA, NDF. And you have to vote leaders na hindi pwedeng bilhin. Kasi yung kagandahan na nakita natin ngayon doon sa 215 pa na yun na signatures, yun yung mga nabibili. Yun yung mga kaibigan ng CPP. No? Kasi si Martin Romualdez, kaibigan niya ng CPP eh. Diba? Kaibigan nila, Berg sila ngayon, diba? Ganyan sila. Hindi niya alam, pinagtatagaan na siya sa likod ng mga yan. No? So, yun yung kagandahan din. Kasi I see it really as a golden opportunity talaga. I can only see it that way kasi mahirap ituro yung pagkasinungaling at saka pagmapatlit lang ng CPP, NPA, NDF kung salita lang. Pero ito, nakikita natin ngayon mga kababayan, di ba? Na habang pinagsasabong ang Marcos Duterte, may marami silang patalikod sa BJMP, dinadala yung mga anak natin ng mga taga-PUP, college, at ang nagle-lecture sa kanila, si Adalberto Silva at si Vic Ladlad. Diba? Bakit? Para maging NPA sila. Yun, buti meron tayong nagmamalasakit na kababayan sa loob. Yung sinabi sa akin, tapos pinost ko sa Facebook, tapos nalaman ng BJMP, so they cracked down. No? Pero nagbibisita si Franz Castro at si Arlene Brosas, kay Vic Ladlad at saka kay Adalberto Silva. Ala ko ba sabi mo, Franz, hindi kayo CPP? Wala naman naniniwala doon, no? So, yan yung maliwanag na nakikita natin na napakaganda dito kasi in order for us to move forward as a country para maging tayo parang Singapore, yung katulad na sinabi ni VP kanina, no, na pag-iwanan tayo ng ating mga ASEAN neighbors. Bakit? CPP, NPA, NDF, yan, binabagdado tayo. Every time we have a 2 steps forward, ihilahin tayo patalikod. But the good news is, there's already a formula. That's why with Epanaw sa Bayanan, Yes. number 18 sa Balota, at saka with Pastor, no, alam namin kung anong gagawin kasi nagawa na namin eh. Sa NTF-ELCAP, Barangay Development Program, kailangan ma-institutionalize ang NTF-ELCAP, kailangan department yan. Are we serious about moving our country forward so that we can finally meet the country of our dreams, di ba? Na parang Singapore, na parang yung mga Japan, parang yung pag nagbabiyahe tayo, naiinggit tayo, parang yung sa Norway, sa ganyan, di ba? With PRRD, pinakita niya sa atin na pwede gawin yun na golden age of infrastructure tayo sa kanya. Di ba? Ito nga ngayon balik na naman tayo, zero infrastructure. Biro mo kayo binita, despite the trillions, di ba? And the most corrupt budget with nothing to show for it except the 3 million watches of Stella Kimbo, no? So,
we really have, as a nation, what I like na nangyayari ngayon is we're learning to be united. Kasi ang Pilipino, hindi makipag-away sa isa't isa, di ba? We're so divided. Pero ang pinag-usapan natin ngayon ay ang mga anak natin, ang saling lahing Pilipino. Hindi tayo bumabata. Sandali na lang, wala na tayo dito. So, gusto nyo kuhanan ang isang bansa na ang namamayagpag ay isang teroristang organisasyon na highly organized, na nasa bawat sektor ng lipunan, nasa simbahan, nasa eskwelahan, nasa business sector, nasa media, nandiyan pa kahit sa call center, sinabi ko nga, nandiyan sa labor, lahat, nandiyan sila. So are you willing to live that kind of a country to your children? No. And so my answer there is no, I'm not willing. I will do everything I can. You know, I read something, if you don't mind that, very short lang, ako, it was given to me. Sabi niya, I'm not afraid to die. I'm afraid to live on my knees in a world run by desert men who control the destiny of my children. That's exactly how I feel.